Magandang araw mga bata! Nandito muli tayo sa isang panibagong video lesson ni Teacher Jen. Nung nakaraan ay tinalakay natin ang multiplying rational algebraic expressions. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang division of rational algebraic expressions. Ano ang kailangan nilang malaman, Ginoong Pikit? Ang kailangan nilang malaman ay i-review kung paano i-divide ang fractions at kung paano ito nahahalintulad sa pagdi-divide ng rational algebraic expressions. I-apply din nila ang ilang laws of exponent. Kaya mga bata, halika na, kunin ang module at magsagot na tayo! Okay, hello, good afternoon or good day. Maraming salamat sa pagpapakilala uli sa akin, Ginoong Pikit at Gatsip na yan. Okay, so ngayon, ito po yung continuation ng operations ng rational algebraic expression. Ito po yung continuation natin ng ating week 4. Okay, so kung nakaraan, nasa multiplication tayo, wherein we apply the process in multiplying fractions doon sa pag-multiply ng rational algebraic expressions. Ngayon naman, we're going to divide rational algebraic expressions. But before that, we have to review first, or we have to go back on how to divide a fraction. Okay, so number 1, to divide any number by a fraction, find the reciprocal of the fraction. Okay? Or find the reciprocal of the divisor. Yung divisor ang kukunin natin ng reciprocal. And number 2, multiply the number of reciprocal of the fraction. Okay, so if you have a given and you get the reciprocal of the divisor, you now proceed to multiplication. And number 3, simplify the resulting fraction if possible. Okay, check your answer. In checking your answer, multiply the result you got by the divisor and be sure it equals the original dividend. Okay, so may checking na tayo, may process na, meron pa tayong checking. Now, in dividing, step 1, completely factor both numerators and denominators of all fractions. So, in step 2, change the division sign to multiplication sign and get the reciprocal or reciprocate the fraction after the division sign. You need to multiply by the reciprocal. So mamaya papakita natin kung ano yung kailangan gawin. Then cancel or reduce the fraction. Ito yung pagsisimplify. And step 4, rewrite the remaining factor. You do not need to actually, multiply anything in the numerator or denominator. Okay. So, gawin natin yung mga steps na to. Okay. So, I have here the solution. May complete solution na ako. So, copy natin. Let us copy. Then, paste natin. Wala pa rin. Ayun. Okay. Next. So, next is we're going to select brushes. Select natin ang brushes. Yan. Pili tayo ng kulay. Let's say gusto ko ito na lang, dark green. Okay. So as you can see, mukha pala siyang minus. Divide po ito. So we have here the expression x squared minus 8x plus 15 all over x squared minus x minus 6 divided by x squared plus x minus 20 all over x squared minus 6x plus 8. Okay, review tayo. Baka nakalimutan na anong parts ng division. Okay, ito ay dividend. Kailangan alam mo yan eh. Dividend. Wait lang, baka magkamali tayo sa spelling ng dividend. So, ito ay dividend.
At ito naman po ay divisor. We have the dividend and the divisor. Bakit kailangan? Alam mo yung parts na to. Kasi pag nagkamali ka ng kinuhaan ng reciprocal, mali na yung answers mo all throughout. So, sino ang kukuhaan natin ng reciprocal? Ang kukuhaan mo ng reciprocal ay ang divisor. Siya ang kailangan mong i-transform into its reciprocal. Okay, so gawin natin. Meron tayong x squared minus 8x plus 15 all over x squared minus x minus 6. Dahil kailangan mo tong kunin yung reciprocal, lagay natin reciprocal. Dinadahan-dahan ko lang ang solution for the sake ng mga bata. So pag sinabi natin reciprocal, magpapalit ng pwesto ang numerator at ang denominator. So let's have x squared minus 6x plus 8. So from denominator, yung pwesto niya magiging numerator. So x squared minus 6x plus 8 all over yung numerator magiging denominator to ngayon. So you have x squared plus x minus 20. Then, anong sabi sa step 2? From division, gagawin mong multiplication. Okay. So, meron lang konting kaibahan ang division sa multiplication. Nadagdagan lang yung step niya. Okay? So, pagka nasa multiplication na yung operation, i-apply na natin yung step sa multiplication. So, let's have now x squared, numerator by numerator. So, here, we have x squared minus 8x plus 15 multiplied by x squared minus 6x plus 8 all over x squared minus x minus 6 times x squared plus x minus 20. Okay. So, let me erase this one. Okay. Now, wala tayong makakancel, no? Walang madi-divide. Kasi magkaiba yung ating expressions. So, ano gagawin natin kung walang madi-divide? So, gagawin natin, we're going to factor. That is the step 3. Factor natin lahat. So, first, we need to factor x squared minus 8x plus 15. I will not recall na yung mga steps kasi ina-assume ko na ito ay alam nyo na. So, here, let's say we have a separate scratch paper minus 8x plus 15. So, ang factor nito ay alin? So, this kind of factoring is general trinomials. So, apply natin yung process sa general trinomials. Dahil yan ay positive 15 at negative 8, ibig sabihin, dalawang negative ang factor natin. So, you have here x minus 5 at saka x minus 3. So, therefore, ito, pag pinalitan natin, meron tayong x minus 5 times x minus 3. Palit tayo ng kulay para sa isang factor. So, meron naman tayong x squared minus 6x plus 8. So, kung mapapansin po ninyo, general trinomials din siya. Negative ang sum, positive ang product. So, this would be negative 4 at saka negative 2. So, x minus 2 and x minus 4. So, lipat natin dito. Lagay natin x minus 2 tsaka x minus 4.
So, ito yung factor para sa, ito yung factor natin para sa numerator. Okay. Now, kunin naman natin ang denominator, x squared minus x minus 6. Okay. So, habang nagsosolve ako, pwede rin kayong mag-solve mga bata. Okay. So, x squared minus x minus 6. Still, this is general trinomials. So, negative ang sum, negative ang product. So, meron tayong isang negative, isang positive. So, probably, dapat mas malaki ang absolute value ng negative kasi ang ating given ay negative. So, ang possible factors ay 3 and 2. So, dapat x minus 3 at saka x plus 2. So, dito, x minus 3 times x plus 2. Para naman sa huling factor ng ating denominator, meron tayong x squared plus x minus 20. So, meron tayong, dahil ang ating sum ay positive at ang ating product ay negative, mas malaki ang absolute value ng positive. So, ang pwede lang ay 5 at saka 4. So, plus 5 minus 4. Wait lang, ayusin ko yung sulat ko. Yan. So, x plus 5 and x minus 4. So, dito, you have x plus 5 times x minus 4. So, ito ang step 1 at step 2. Bago natin tuluyang i-simplify, step 1, step 2. Ito yung step 3, kailangang i-factor. Doon na tayo sa... So, syempre, after i-factor, ano kailangan? Di isi-simplify natin. Okay, so isi-simplify natin. Hanap tayo ng common factor. So, meron tayo parehas x minus 3 at x minus 3. Meron tayong x minus 4 at x minus 4. So, this probably 1, 1. Ito ay 1 at ito rin ay 1. So, ano na lang ang natira natin? So, ang natira na lang natin ay x minus 5, x plus 2, x minus 2, x plus 5. Okay. So, burahin natin yung ilang part. Burahin natin yung mga nilagay natin sa taas. Okay. So, habang nagbubura ako, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung meron kayong ilang katanungan, mag-post lamang sa comment section na babasa ko naman po ito agad. Okay. Yan. So, tuloy natin. So, ang natira natin sa taas ay x minus 5 times x minus 2 all over x plus 2 times x minus 5. Okay. Is this the final answer? Hindi pa ito ang final answer kasi we need to multiply. Ito na tayo sa step 4. We're going to rewrite. So, step 4 is we're going to rewrite. How are we going to rewrite this fraction? So, we're going to multiply the polynomials na natira. Okay, so multiply natin yung mga polynomials na natira. So, lagay natin, we are now in step number 4. So, this is step 4. Okay. So, multiply yung polynomials na natira. So, you have x minus 5 multiplied by x minus 2. So, distribute natin, you have x squared minus 2x minus 5x plus 10. So, you have x squared minus 7x plus 10.
So, ito yung nasa taas natin, x squared minus 7x plus 10. All over, ito naman, pag minultiply natin, you have x squared pala to, sorry. Plus 5 pala yan. X squared plus 5x plus 2x plus 10. So, when we combine similar terms, these would turn out into 7x. So, this would be x squared plus 7x plus 10. Okay. So, kung makikita nyo, wala tayong pwedeng i-simplify. Okay? Kasi, magkaiba. They are both trinomials, pero magkaiba ang middle term. Now, explain ko lang kung bakit ito na yung final answer. So, ito na yung ating final answer. Ngayon, meron lang akong gustong ipakita na common mistakes ng mga bata. At bakit ito mali. Okay? So, sa pag-check ko ng mga papers, usually I check or most of the time, I check the papers ng mga bata regarding sa kanilang assessment. Ako po ang nag-check para nakikita ko kung ano yung kanilang misconceptions, saan sila nahihirapan, at bakit sila nahihirapan. Okay. Sige. So halimbawa, balikan natin yung final answer ko. X squared minus 7x plus 10 and x squared plus 7x plus 10. Okay. Dahil si learner ay nanggaling sa monomial, ang common mistake ng bata ay instead na i-treat ito as trinomial, iti-treat niya to as monomial. So tingnan niyo yung gagawin niya. So meron ako nakikitang solution last year na ikina-cancel nila ito. Yan. So that would turn out into -1. Magiging -1 yung answer. So ang layo, di ba? Now, bakit ito mali? Bakit ito mali? Kasi po, ang given po natin ay trinomial. So kung trinomial ang nasa taas, dapat trinomial yung nasa ilalim. So kung ititreat mo sila as trinomial, parehas, magka-come up tayo sa ganyang answer. Now, nakita ninyo ang given natin sa taas ay trinomial pero negative ang second term at ang nasa baba, positive ang second term pero parehas trinomial. Ibig sabihin sila ay totally, completely different. Magkaiba sila. Okay, talagang magkaiba sila. So ito, ang ginawa ng bata, tinreat niya parehas na monomial. Monomial, monomial, monomial. Okay, kaya ganun yung answer. So ito yung common mistake sa mga bata na i-explain natin na hindi nila pwedeng i-cancel ng ganun-ganun lang. Okay? Kasi they are trinomials. Pero kung monomials lahat yan, pwede nilang gawin yon. Okay? Okay. So let's have number 2. Okay, so let's have number 2. Okay, so number 2, you have 6x squared plus 11x plus 3 all over 2x squared minus 7x minus 15 divided by 9x squared minus 1 all over 2x squared minus 9x minus 5. Okay. So we apply the step 1. The step 1 is we get the reciprocal of the divisor. So a while ago, I'll explain which one is dividend and which one is divisor. So let's have 6x squared plus 11x plus 3 all over 2x squared minus 7x minus 15. So get the reciprocal of the divisor. So from numerator, 9x squared minus 1 will become denominator. From denominator, this expression will turns out into numerator. So magiging 2x squared
minus 9x minus 5. So that is step 1. Step 2, proceed to multiplication. So from division, here from division, it becomes multiplication. And step 3, factor. So apply muna natin yung step 2. Numerator by numerator. So you have now 6x squared plus 11x plus 3 multiplied by 2x squared minus 9x minus 5 all over 2x squared minus 7x minus 15 all over 9x squared minus 1. So step 3, we're going to factor. Factor lahat ng expressions natin. So factor natin to, 6x squared plus 11x plus 3. So obviously this is general trinomials. Okay. So general trinomials, gagamit tayo ng AC method. So by AC method, you have to multiply 6 times 3. So you have here 18. Tama? Then factor natin ng 18. So factor natin ng 18 na ang sum ay 11. So you have 9 times 2. Then after that, we're going to divide by 8. So divide by 6 and divide by 6. Meron ka ngayong lowest term. Ilo-lowest term mo itong 9 over 6. Makakakuha ka ng 3 halves. So this would be 3 halves and this would be 1/3. So from x plus 2/3, x plus 3 halves and x plus 1/3. So simplify, magkakaroon ka ng 2x plus 3. So simplify natin. So simplify, you have 3x plus 1. So therefore, this would be 2x plus 3 times 3x plus 1. Okay, so pwede natin gawin tong part na to sa isang separate scratch. Okay, hindi natin siya ihahalo dun sa solution natin. Okay, next. 2x plus 3 and 3x plus 1. Yung klase ng pagpa-factor nito, na-explain ko na po ito sa aking mga nakaraang video. So, pakihanap na lang po. Or ipopost ko po dito sa link na ito. Okay. Second one, you have 2x squared minus 9x minus 5. So, 2x squared minus 9x minus 5. So, ganun pa rin. Mumultiply natin into mag-ano pa rin tayo, AC method pa rin kasi ang ating trinomial, ang coefficient niya ay ng x squared ay more than 1. So, gagamit tayo ng AC method. So, 2 times negative 5, you have negative 10. Then factor, you have negative 10 and positive 1. So, divide by 2. Divide by A natin. So, divide by 2 and divide by 2. So, meron kang x minus 5 at saka 1/2. So, x plus 1/2. So, simplify, magiging 2x plus 1. So, 2x plus 1. So, 2x plus 1. Okay, so let us rewrite. Write natin ang numerator. Puro numerator ang na-factor natin. So, you have 2x plus 3
times 3x plus 1. Tapos, you have here x minus 5 tsaka 2x plus 1. Ito pa lang yung numerator. So, denominator natin, habang inaayos ko ito, you can factor. Pwede nyo ako sabayan na mag-factor ng denominator. Okay. So, ang ating denominator ay AC method pa rin. Kasi ang ating coefficient ng trinomial ay more than 1. Okay. Sige, burahin ko na to kasi naisulat na natin yung factor. Yan. Okay. So, apply natin ang AC method. So, meron kang 2x squared minus 7x minus 15. So, 2 times negative 15, that would be negative 30. So, meron tayong factor ng 30. May factor ba ang 30 na ang ano ay 7? Meron ba siyang factor? Alam ko lang na factor ay 6 times 5. 10 times 3. Okay, meron pala 10 times 3. So, negative 10, positive 3. Divide by 2. Divide by 2. Okay? So, ito magiging negative 5. Magiging negative 5 yan. So, therefore, meron tayo ditong x minus 5 at saka 2x plus 3. Okay. So, ito kasi ay magiging x plus 3 halves. So, pag sinimplify natin, meron ka ritong imaginary na over 1 si x. So, meron ka ritong 2x plus 3. Okay. Next. The next one is 9x squared minus 1. Ito. So, kung mapapansin natin, 9x squared minus 1 is the difference of 2 squares. So, dahil ang perfect square natin ay 9, tapos ang perfect square ay 1. So, we can have 3x minus 1 and 3x plus 1. Okay. Sige. So, burahin natin to. Kasi magagamit pa natin mamaya. So, napakalaking factor na alam natin ang klase ng factoring at skilled tayo sa factoring. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, kung meron kayong nakitang example na mahirap, pwede nyong i-post sa comment section at sasagutan natin sa susunod na video. Okay. So, pwede na tayong mag-divide. Mag-divide tayo. 2x plus 3 by 2x plus 3. So, meron ka ditong 1 at saka 1. 3x plus 1 over 3x plus 1. Meron uli. And we have x minus 5 all over x minus 5. Okay, so ano na lang natira natin? So, ang natira na lang natin ay 2x plus 1 all over 3x minus 1. So, this is our final answer. So, ito na yung ating sagot. 2x plus 1 all over 3x minus 1. Okay. Next. Okay, this is our step 3. Step 3. Ay, hindi pala step 3. Example number 3. Okay. So, mas malaking trabaho to. Okay. Mas malaking trabaho kasi daming example, ano. Ayan. Okay, so ganun pa rin. Step 1. Step 1 natin, get the reciprocal. Get the reciprocal of the expression. So, you have 6x squared plus 9x minus 15
all over 4x squared minus 4. Tapos ito, sorry, dahil yan ay divisor, magpapalit ng pwesto ang numerator natin at denominator. So this would be 10x squared plus 5x minus 50 all over 2x squared plus 8x plus 6. Okay. Then let us proceed to multiplication. So we multiply. So kung makikita ninyo, yung expressions natin malalaki. Malalaki siya. So dahil malalaki siya, pwede natin i-reduce. Paano tayo magre-reduce ng expressions? Magre-reduce tayo ng expressions pag meron silang common factor. So 6x squared plus 9x minus 15. Pwede nating i-reduce yan. So maglalabas tayo ng common factor. Ang common factor natin ay 3. So pag naglabas tayo ng common factor, that would be 2x squared plus 3 minus plus 3x minus 5. Okay. Then ito naman, so maglalabas tayo ng common factor. 2x squared plus 3x minus 5. Then ito, sa ibaba naman, common factor na 4. So magiging 4 times x squared minus 1. Ito naman, common factor ay 5 times 5 over 5 times 2x squared plus x minus 10 all over 2 times x squared plus 4x plus 3. Okay. Yan. So, ito yung ating common factor. Now, dahil lumiit or na-reduce na yung ating expressions, possible na siyang i-factor. Mas mapa-factor natin siya ngayon kasi maliit lang. Okay. Now, let's have let's have the first expression. Meron tayong 2x squared plus 3x minus 5. So 2x squared plus 3x minus 5. So this would be 2 times negative 5. So negative 10. Mukhang hindi pa siya factorable. Hindi, factorable kasi 5 times 2. Kung makikita natin, you have positive 5, negative 2. So AC method pa rin ang ginamit ko. So dito, meron tayong factor na 2x plus 5. 2x plus 5 times x minus 1. Okay. Tapos dito, you have 5. Dito naman, 2x squared plus x minus 10. Okay. So, kung kaya nyo to ng mentally, pwede rin hindi na kayo mag-separate scratch. Okay. So, using AC method, alam natin na yan ay negative 20. So, rewrite ko lang 2x squared plus x minus 10. So, this would be negative 20. You have 5 times negative 4. Kasi ang sum mo ay positive 1x. So, divide by 2. So, meron ka rito 2x plus 5 times x minus 2.
Okay, so medyo mahaba-haba yung answer ko or yung process. Tapos dito naman, 4 times sum and difference of 2 squares po ito. So you have x plus 1 times x minus 1. So this would be, sa last naman, 2 over, yung 2 naman natin ay general trinomials, pero hindi siya AC method. So if we're going to answer mentally, product ay 3, ang sum ay 4. So x plus 1 by x plus 3. Yan. Sige, for the sake ng ibang learners, papakita ko kung paano ko nakuha yon. Yung x squared minus 1, dahil ito ay perfect square, yung 1, we can just simply have x plus 1 times x minus 1. Ito naman, x squared plus 4x plus 3. Hahanap ka lang ng factors nitong 3 na ang sum ay 4. So it's obvious na that is x plus 3 and x plus 1. So we're going to pair. So you have x plus 3 times x plus 1. Okay, which is ito, yung mga nakuha natin. Now, next step is we're going to divide. Di-divide po natin. So hanap na tayo ng ano niya, common factor. So 2x plus 5, wala. Wala siyang common factor sa denominator. Okay, let's have x minus 1. So x minus 1. Okay. What else? X minus 2. Wala na ba? So 3 times 2x plus 5. Parehas 2x plus 5. X plus 1. Oh, wala. X plus 3. Okay, baliktad naman ngayon. Sige. So meron tayong mga natira. Meron tayong mga natirang factor. So ano yung mga natira nating factor? So meron tayong 3 times 5 dito. So meron tayong 3 times 5. That is 15. So 15 times dalawang 2x plus 5. So 15 times 2x plus 5 square multiplied by x minus 2. Okay, ito. 2x plus 5, dalawa. Kaya nilagay ko na lang 2x plus 5 square all over x minus 2. Tapos ito, 4 times 2, you have 8. Then, dalawang x plus 1, isang x plus 3. Isang x plus 3. So, x plus 1 squared times x plus 3. Okay. So this is now our answer. If you want to expand, okay lang din naman. So pero for now, ito muna yung ating answers. Okay. So ito yung ating factored na answer. Ito yung ating factored na answer. Now, if you want to expand the answer, okay lang din naman. Okay. So if you don't have any questions, okay, if you have some questions, you can write it on the comment section. Okay. So sa next video session natin, ipapakita ko yung expanded answer niyan. Okay. So for now, sa mga viewers ko na mga bata, kayo muna ang mag-expand.
Okay? Sa susunod na video session, ipapakita ko kung ano yung expanded form niyan. Okay, so yung dalawa na ang bahalang mag-wrap up. Okay, I'll go na. Okay, kasi it's time na sa akin para kumain. Kain na rin kayo. Okay, so bye-bye! Ngayong nalaman nyo na kung paano mag-divide ng rational algebraic expressions, tandaan natin ang mahalagang prosesong ito. Ginoong Pikit, ibigay mo nga ang mga proseso na tinalakay kanina. Una, kunin ang reciprocal ng divisor. Tanging divisor lamang ang kukuhaan ng reciprocal. Pangalawa, mag-proceed sa multiplication. Numerator times numerator all over denominator times denominator. At pangatlo, isimplify ang fractions sa pamamagitan ng pagpa-factor. Factor, numerators, and denominators. Then, get the common factor and divide it. I-divide ang mga common factors. Pang-apat, tingnan mabuti kung wala ng common factors or wala nang i-divide. Kapag wala nang i-divide parehas ang numerator at denominator, yun na ang final answer. Kaya ang tips ko sa inyo mga bata ay balikan nyo ang mga past lessons natin. Mag-practice ng mag-practice. Kahit tapos na ang week para sa mga nakaraang lessons, aralin nyo pa rin ito dahil hindi makukuha ang pagiging magaling sa math sa isang gabi lang, sa isang linggo, sa isang buwan o sa isang taon. Ang pag-aaral ng math ay continuous. Kami nga ni Ginoong Pikit nagsosolve kami kanina habang nagtuturo si Teacher Jen. Di ba Ginoong Pikit? Oo, pumipikit nga ako para ma-visualize ang question Kakapikit ko, yung isa hindi na nakadilat. Ha 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 ha. Oo nga, nakakatawa ka talaga Ginoong Pikit. O, paano ba yan Ginoong Pikit? Sabihin na natin na sa susunod ay mayroon silang panibagong lesson na aabangan. Nasabi mo na, hindi ko nasasabihin. Tara, kunin na ang module. Magsagot na tayo!